Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ni Teo Moreno. Sabi niya, grab it. Until now, House of Representatives still covers Saldico. Karen Davila has asked the right questions here. But you know what? The House The House, pero you know what? Pilit kinakabit ng House sa mga senators ang issue ng flood control projects, especially kay Chis Escudero dahil he archived the impeachment, pero tahimik sila sa kay Saldico na may 79 projects from the government. Okay, so saludo. Pasalamatan natin itong si Karen Davila. Talagang tunay siyang journalist sa pagkakataong ito dahil sinupalpal niya talaga itong Congressman Terry Ridon. We were not born yesterday. Dahil parang pilit na pinagtatabunan eh. Salamat kay Karen Davila. Pakinggan natin ang interview. Ginagamit ang flood control. The president comes out with a list. Yung SunWest Incorporated had 79 projects na flood control. They were given 10 billion pesos. Ang founder nun, si Saldico. This is on record. Bakit di sila ang ipatawag? Parang naglolokohan tayo. So, when you call them, well, ang trigger po for the TRI committee to invite anyone, including legislators, including... no, will you call Saldico? Yun! That's a direct question. Yes, if he is named as a part of anomalous deals, then he will be asked. No, he is a founder of, he is a part owner, SunWest and Hightone. Records show it. I think Congressman Zaldico has already... What? Tinatabunan. I mean, Representative Ridon, you and I know that everybody divests themselves, but that is just a matter of record. Divesting means nothing. You know that. Matanda na tayo. Alam natin yun. But again, to be very clear, this divestment is the particular requirement under the law. No? So I want to ask you, do you believe it is a conflict of interest for a congressman to own a construction company and actually participate in government projects? And do you believe legislators are violating this? as of today, wala pa po tayong nakikita ng dokumento eh. We are leading an investigation, so we will have to be able to rely on the documents and the facts that are being presented to us as we go along the investigation. You've seen how the budget is made, kung saan sinising. Grabe! Galing ni Karen Davila. Matanda na tayo. Sabi niya, divestment is nothing. On record, wala na ko. Nag-divest na, congressman, wala na. But I agree with Karen Davila. Nothing. Ano lang yun? Sa papeles lang yun, yung divestment na yun. Kaya, ano ba? Tutuloy ba nilang investigasyon? Sa Kamara? Nagsalita na po si House Majority Floor Leader, Congressman Sandro Marcos, na hindi karapat-dapat ang Kamara na mag-imbestiga. Nagtataka ako, bakit itong sina Congressman Terry Ridon, Congressman Joel Chua, magsasagawa pa ng investigasyon? Ano ba yan? What a joke! Paniniwalaan ba sila ng nakakarami tayong bayan? Siyempre, yung mga kakampi nila, paniwalaan. But, ako, wala akong kapanipaniwala itong gagawing investigasyon ng TRICOM. TRICOM noong 19 Congress, hinahabol ang mga vloggers, DDS vloggers. TRICOM ng 28 Congress, yon iimbestigahan ang kapwa nila, kongresista.
na tinawag ni Senator Lacson contractor. Naipit na sila ngayon. Magpasalamat tayo sa Pangulong Marcos Jr. Better late than never. After 3 years, masipag siya. Inspect siya ng mga flood control projects. Kasi nga, siguro, napahiyang Pangulo. Malala natin last year, pinagmayabang niya 5,500 flood control projects. Marami pang ginagawa. O, palakpak. Ngayon, sa kanyang zona, mahiya naman kayo. Pumalakpak ang mga pinasaringan. Talagang nagsisipag ang Pangulo ngayon. Gusto niya talagang i-correct at bigyan natin siya ng tsansa. Ngayong araw lang, binisita niya sa may Bulacan ba yun? Na pwede mo daw, sabi niya, yung simento sa dike, flood control, pwede mong yung simento, pwede mong mabiyak using your kamay dahil substandard, malabnaw ang pagkasimento. Tapos nagpadala pa siya ng divers, yung sisid, kasi ang kalukuhan daw sa mga flood control project, sabi ni Mayor Magalong, nasa ilalim ng tubig. At yun nga, sinisid at wala, talagang substandard project yan sa Bulacan. Tapos nag-inspect siya sa Iloilo. Ganon din, substandard. Palpa. Sana tuloy-tuloy na ito. May patutunguhan. Si Mayor Magalong naman, sabi niya, kinukumpleto niya na yung mga dokumentos niya. Tapos, makik-appoint siya sa Pangulong Marcos Jr. next week para isubmitar ang kanyang mga dokumento. Gustong-gusto ni Mayor Magalong na makipagtulungan. At sana, samantalahin na ito ng Pangulo para matapos na once and for all. Huwag iasa sa mga kongresista. Please lang, mahal naming Pangulo. I believe na gusto ng Pangulo na i-correct ito at sana huwag siyang padidikta o ma-pressure ba. To me, wag nang ituloy, useless lang ang investigasyon ng TRICOM sa Kamara. Ipaubayan na natin sa I don't know kung sino ang pa-imbestiga ng Pangulo. I hope mag-announce na ng Pangulo, mayroon na siyang plano siguro. No, kung sino ang mag-imbestiga, ito nga, nagbo-volunteer si Mayor Magalong. Baka nga siyang i-designate. Nako, once na i-designate ni Pangulong Marcos Jr. si Mayor Magalong na mag-head sa investigasyon, tapos na ang laban. Alagang mapaparosahan na yung mga kontraktor na yan. Okay, salamat Madam Miss Karen Davila sa napakagaling yung pagtatanong kay Congressman Tere Redon. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video na ito. So, mo ni si Kuya, mag-atop na siya karon. Yung tagaan og yero. So, mo ni ang atupan, ang abuhan.
So karon na managid ang pag-atop ni kuya sa year. So na managid. So karon humanagyod ang pag-atop sa yero sa imong balay kuya unsa imong masulti. Salamat ako sa Ginoo nga ako gitagaan ako na grasya nga halimbalay na ako na tupan ra gyud nga gitagaan ako kuan. Kaning grasya sa Ginoo. Salamat sa naghatag sa Ginoo. Hasta naghatag aning sin sa kuha nga. Salamat gyud kayo.